Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng 2 taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tungtungan nito. Itinayo ang mga bastidor, isinuot sa mga argolya ang mga trabesanyo at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ang kaban. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises sapagkat nananatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi namay ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok, ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod, sa masayang pag-awit ko pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo mga maya'y nagpupugad, maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak, may inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar, o poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan, at palaging umaawit nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay masasabing mapalad din, habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kuwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal, at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sunod-sunod na pong mga araw na naririnig natin ang kwento ng paglalakbay ng bayan ng Israel.
Sabi ni Cardinal Tagle sa kanyang synthesis noong PCNE, nagsimula daw itong bayan ng Israel na naglalagalag, wandering. Ngunit nang lumaon ay sila'y naglakbay. Ano yung kaibahan ng paglalagalag sa paglalakbay? Kapag ka naglalagalag, parang walang direksyon kung saan lang mapunta. Pero kapag naglalakbay, mayroong direksyon, mayroong sinusundang patutunguhan. At ano yung nagbigay ng direksyon sa bayan ng Israel? Yung kanilang pakikipagtagpo sa Diyos. Their encounter with God. At sa kwento po sa unang pagbasa sa araw na ito, nakita po natin na yung pagkilos ng ulap, yung naging tanda ng direksyon ng Diyos para sa bayan ng Israel. Kapag ka tumataas yung ulap, ito yung hudyat, kailangan nilang magpatuloy maglakbay. Kapag ka ito'y nakahinto at hindi gumagalaw, hindi rin sila kikilos. Nakita ng bayan ng Israel na ang Diyos nakikilakbay sa kanila. Alam nyo, nakikita natin itong tandang ito kapag ka Easter Vigil, nagtitipon tayo lahat sa labas ng simbahan at hinahayaan natin na sa pagpasok natin sa simbahan, yung malaking kandila, yung Paschal Candle, ang nangunguna sa atin. Dahil kung sa bayan ng Israel, ang naging gabay nila ay yung haligi ng ulap sa umaga at haligi ng apoy kapag madilim, tayong bagong bayan ng Israel, si Jesus na ang ating tanglaw. Kaya nga yung pagsunod natin dun sa malaking kandilang iyon na bitbit ng pare, ay pagpapahayag ng pananampalataya na si Jesus ang mangunguna sa aking buhay. Si Jesus ang magiging gabay ko sa aking buhay. Kahit si Jesus, nakita natin ito sa kanyang buhay, na sa bawat mahalagang pangyayari sa kanyang buhay, humingi siya ng direksyon sa kanyang Ama. Naririnig natin sa mga kwento sa Ebanghelyo, pumupunta siya sa ilang, pumupunta sa bundok, humihinto, sapagkat humuhugot siya ng lakas, humahanap ng direksyon sa pakikipagtagpo niya sa kanyang Ama. Bago siya magsimula ng kanyang public ministry, bago niya piliin yung kanyang mga alagad, bago niya harapin yung kanyang krus, huminto si Jesus at nakita niya ang direksyon ng kanyang buhay sa pakikipagtagpo niya sa kanyang Ama. Ganito rin po sana tayo sa ating buhay sa simbahan, na makita natin ang lahat ng ginagawa natin na bunga ng pakikipagtagpo natin sa Diyos. Pagtulong sa mahihirap, paghuhubog, lahat ng ito dapat dumadaloy sa pakikipagtagpo natin sa Diyos. Sapagkat kung hindi, sariling galing, kakayahan lamang natin ang aasahan natin at pagkakatiwalaan natin. Naalala ko yung kaibigan kong pare, nung panahon kasi ni Cardinal Sin, pagkatapos mong magpagawa ng isang magandang simbahan, ililipat ka ng parokya. Pagkatapos mong magbuo ng pamayanan at mahalin ng buong pamayanan ng buong parokya, ililipat ka ng bagong assignment. Isang kaibigan ko, lungkot na lungkot siya, kailangan niya ng lumipat ng bagong assignment. Sabi ko sa kanya, bakit kailangang ilipat pagkatapos magpagawa ng isang magandang simbahan o bumuo ng pamayanan o pagkatapos mong hubugin ang bayang ipinagkatiwala sa iyo? Sabi ko sa kanya, dahil dapat nating tandaan, hindi naman talaga tayo ang bumubuo ng pamayanan, si Jesus. Hindi naman talaga tayo ang nagpapahayag ng mabuting balita, si Jesus. Hindi naman talaga tayo ang nagpapagaling ng mga may sakit, si Jesus. Tayo'y kasangkapan at daluyan lamang ng kapangyarihan, ng habag, ng pag-ibig ni Jesus. Kaya dapat ang lahat ng gawain natin sa simbahan dumaloy mula sa pakikipagtagpong ito sa Diyos.
At mula sa pakikipagtagpong ito, dadaloy ang kanyang kabutihan, dadaloy ang kanyang awa, dadaloy ang kanyang pagpapagaling. Sa Ebanghelyo, at ito'y sunod-sunod nating naririnig, issue yung pagsasama ng mabuti at ng masama. At ang ginamit na larawan dito ay ang larawan ng isang lambat. Maganda yung larawan ng lambat, hindi namimili kung ano yung kanyang mahuhuli. Magkakasama lahat. At ito yung ibinigay sa ating larawan. Habang naglalakbay tayo dito sa lupa, sabay na maglalakbay ang masama at ang mabuti. Ipinaalala sa atin sa Ebanghelyo, merong tamang panahon sa paghuhukom. Darating yung panahon na paghihiwalayin yung masama at yung mabuti. Ngunit habang nandito tayo sa lupa, para sa mga masasama, ito'y panahon para magbagong buhay. Ito'y panahon para bumaling muli sa awa ng Diyos. At para naman sa mga mabubuti, hindi dapat mabahala. Hindi dapat mabahala sapagkat ang panahon ng paglalakbay sa lupa ay panahon para sikaping mas maging mabuting tao araw-araw. Pansinin natin yung larawan ng lambat, hinuhuli niya lahat. Parang pag-ibig ng Diyos na niyayakap ang lahat. Hindi ito pangungunsinte. Ito yung tatak ng pag-ibig ng Diyos na matyaga. Tatak ng pag-ibig ng Diyos na laging nag-uumapaw sa pag-asa. Kaya nga hindi nakakapagtaka, nung inisa-isa ni San Pablo yung mga katangian ng pag-ibig, ang unang-una niyang sinabi, love is patient. Matyaga ang pag-ibig. At ito yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Matyagang pag-ibig. Sabi nga po ni Pope Benedict XVI, the world is saved by the patience of God. It is destroyed by the impatience of man. Habang tayo'y naglalakbay dito sa lupa, sikapin po nating salaminin itong matyaga at nag-uumapaw na pag-asa na pag-ibig ng Diyos. Isipin natin kung yung panuntunan natin ang susundan at hindi panuntunan ng awa ng Diyos, saan kaya tayo pupuluting lahat? Dahil sa awa ng Diyos, niyayakap tayong lahat. Binibigyan ng bagong pag-asa, binibigyan ng pagkakataong magbago, binibigyan ng pagkakataong maging mas mabuting tao araw-araw. Ang hamon sa atin, tayong lahat na pasang-awa, pumapasa araw-araw sa awa ng Diyos, dahil sa awa ng Diyos, ipasa natin ang awang ito. Ipasa natin ang awang ito. Ito po yung hamon sa ating lahat. Salaminin yung awa at habag ng Diyos. At makikita po natin ang pagbabago sa ating mundo. The world is saved by the patience of God. It is destroyed by the impatience of man. Panalangin natin, nawa ang pag-ibig natin maging katulad ng pag-ibig ng Diyos. Nag-uumapaw sa pag-asa, matyaga, nagpapatawad, umuunawa. Ito po ang salita ng buhay. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.
through His loving eyes.